Hello, my dear Scorpio. Welcome back to Practical Mystic. Ngayon, sa episode na ito, hindi ito monthly reading session, kundi ito ay annual reading session na kung saan huhulaan natin kung ano ang pangkalahatang enerhiya na mararanasan mo sa taong 2024. Okay? By the way, babasahin ko ang mensahe para sa iyo sa pamamagitan ng aking intuition at vision. At ito ay pangkalahatang reading session. So, hindi ito personal na reading session. Okay? So, ang gawin mo, kukuha ka lang ng particular na mensahe na sa tingin mo ay nag-resonate sa iyo personally. Gamit ang sa pamamagitan din ng iyong intuition. Okay? Let's dive in. Okay, so, kumpleto na yung mga tarot cards mula sa iba't ibang deck of tarots. So, dito na tayo sa pangkalahatang mensahe sa pamamagitan ng Tarot of Opposition. Next is Karma cards. Ayan. Tapos, Powerful Thought cards by the way. Ayan. Okay. So, ang panghuli ay ang Tiny Universal YT Tarot. Okay. So, simulan na natin. Para sa buwan ng Enero, sa buwan ng Enero, ito ay tinatawag na Four of Swords. Ikaw ay makakapahinga ng maayos kasi siguro nagkaroon ka ng bakasyon, panandali ang bakasyon, na kung saan kahit sa konting panahon na ibinigay sa iyo, ikaw ay nakapagpahinga ng maayos. Mahimbing yung tulog mo, no? Dahil sa sapat na bakasyon, pagkakataon or panahon sa iyo para makapagpahinga. Okay? Now, itong Page of Pentacles, ibig sabihin, meron kang pera pero madali lang din siya mauubos, no? Parang limited ka sa iyong finances. So, pinapaalala ka sa card na ito na dapat maingat sa paggasto ng maingat sa paggasta ng iyong pera. Okay. Gagamitin mo ang pera mo na natira sa iyo. Ilaan mo ito para mabili mo ang mga bagay na iyong kinakailangan. Hindi yung gagastusin mo ang pera para sa luho. Okay? Mas mahalaga yung mga bagay na kakailanganin mo, yung mga basic needs mo, kesa sa mga maluhong gamit or maluhong bibilihin. Okay? So, pinapaalala ka dito na magtipid. Okay? Kasi mas marami pang bagay na mas mahalagang para paglaanan ng iyong pera. Okay? Para sa buwan ng Pebrero, okay, ikaw ay the Magician. Number 1 could be your lucky number. This is an Arcana card actually. So, sinasabi dito na ikaw ay creative. Pinapaalala dito na creative ka. And you have the resources you need. Inner and outer. Okay. So, lahat ng mga bagay na kakailanganin mo ay nasa iyo na. Kompleto ka kasi. Kasi meron kang wand, meron kang cups, meron kang pentacles, at saka swords. Kompleto. Fire. Itong wand is for fire energy. Creative fire energy. Itong cup is for emotional water energy. Tapos itong pentacle is material earth energy. At saka itong sword is intellectual air energy. Fire, water, earth, and
air. So, kompleto. Lahat ng kinakailangan mo ay nasa iyo na. Because you are the magician. You can provide whatever you want to have because you are creative. You are resourceful. You have your own initiative. Madiskarte at maraming paraan. Maparaan. No? I think maparaan yung exact word para sa iyo. You have the ability to manifest whatever you want to manifest. Madiskarte ka. Marami kang paraan para makaahon. You have willpower. You can visualize. You can manifest whatever you want to desire. Whatever you want to have or whatever you desire. So, with the magician, in the upright, meron kang page of wands. So, ibig sabihin, makakatanggap ka ng mensahe mula sa universe. Matatanggap mo ito very soon. Okay? Makakatanggap ka ng mensahe mula sa universe. So, dapat maging open ka sa mga paparating na mga mensahe para sa iyo. Hatid ng buong may kapal. And then next is Page of Cups. Ay. Page of Cups. Sinasabi dito na parang hindi parang nagkakasalungat yung ninanais ng puso mo at ang parang opposite yung ninanasan ng iyong damdamin kesa sa ginagawa mo. Okay? Parang meron kang ginagawa pero parang labag sa iyong kalooban. Parang ganon. Kailangan mong gawin ang bagay na ito para ka mabuhay, no? Para matugunan ang iyong mga pangangailangan. Para sa iyong pamilya. Tapos itong ninanasan ng iyong, baliktad ito sa ninanasan ng iyong puso. Okay? Meron kasing ibang ninanasa ang iyong puso na kasalungat sa kagustuhan or pamantasan na standard na dapat mong sundin or patakaran na dapat mong sundin. Okay, parang labag sa iyong kalooban. Parang napipilitan ka na sundin kung ano man ang dikta sa iyong kalooban kasi yun ang nararapat kung saan ka masaya. Okay. Parang magbigay ako ng halimbawa sa iyo. Kailangan mong mamili ng taong mamahalin mo. Dalawang taong pipiliin. Isa ay yung tao na mayaman, maraming pera, pero hindi mo siya mahal. Yung isang tao naman ay walang pera, salat sa pera, pero mahal na mahal ka nun at mahal na mahal mo din siya. Ngayon, parang pinapapili ka na sino sa kanila ang iyong mamahalin. Ito bang lalaking ito dahil mapera? Kasi kung pipiliin mo ang taong ito, matutustusan talaga yung mga pangangailangan mo, mababayaran yung mga babayarin, mababayaran or masusolusyonan yung mga gastusin sa bahay mo, yung mga pangangailangan mo, kung nakikita mo yung kupa na yan, may kinalaman yan sa mga basic needs, kagaya ng pagkain, no? Pagkain, gamot,
Iba pa, damit. Okay. Damit na, okay. Matugunan yan lahat sa pamamagitan ng pagpili sa taong may pera. Sa kabilang panig naman ay yung isang tao, yung pangalawang tao na, yung pangalawang tao na walang pera pero mahal na mahal ka nun. Now, ang taong ito ay mahal na mahal mo, no? Parang patay na patay ka sa kanya. Tapos, habang kasama mo siya, ikaw ay masaya, no? Ikaw ay masaya, kap sa piling niya, damang-dama mo ang pagkakataon na masaya kayong nagsasama, parang ganon. Okay. So, naguguluhan itong damdamin mo. Ito ang sitwasyon na gumagambala sa iyong damdamin. Hindi sa isipan, kundi sa damdamin, no? Remember that the page of cups is the page of cups is emotional water energy. With the page of cups in the verse for the month of March is that we have here this one. This is six of cups. 6 of cups. Mabibilang mo ba siya? 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay. 6 of cups ay pagbibigay, no? Pagbibigay tulong or suporta, no? Ang ibibigay mo dito ay moral at saka emotional support, no? Parang emotional encouragement para sa taong ito or kaya moral support. Pero sa tingin ko, ang sinasabi dito sa buwan ng Marso is ikaw ay naguguluhan, may sitwasyon sa buhay mo na gumagambala sa iyong kalooban, no? Sa iyong kalooban. Na kung saan ikaw ay nangangailangan ng tulong sa ibang tao. Sa buwan ng Abril, okay, malakas ka daw. Kaya mong labanan ang leon na ito. Okay? Ayan. You have the strength. Meron ka daw lakas para labanan ang leon na ito. And number 8 could also be your lucky number. So i-try mo lang na itaya sa loto. 08 or 80. Okay, tapos ito Page of Swords. Dahil meron ka ng lakas, nalabanan, natalo mo itong leon, parang sinasabi mo sa sarili mo, dito sa Page of Swords na walang sino man ang makakatalo sa akin, no? Parang napaka-egotistic mo dito, no? Walang sino man ang makahahadlang sa aking mga plano. Ganon. Tapos ito, the death and rebirth. The death and rebirth. This is also an arcana card. I-try mo din, no? Subukan mo lang na itaya itong numero 13, 13 or 31. Okay. Rambulin mo ang number 13 or 31. Okay. Sa nakikita ko dito sa card na ito para sa buwan ng Mayo is hinahamon kang magbago. Okay.
hinahamon ka. Pinapakita sa iyo na kung tatanggapin mo ito, makakamit mo ang panibagong bukas na sinisimbolo ng sinag ng araw or sikat ng araw. Parang ganon. Hinahamon kang magbago para magkaroon ng panibagong sinag ng araw sa buhay mo. Panibagong buhay. Okay? Hinahamon kang magbago para magkaroon ng panibagong buhay. Buhay or kinabukasan. Okay? Kasi hindi ka talaga magkakaroon ng pag-usad sa buhay kung hindi mo kayang tanggapin yung pagbabago. Tapos ito, the Wheel of Fortune, parang sinasabi dito na kung tatanggapin mo ang hamon na ito, hamon ng pagbabago, magbabago din ang takbo ng iyong kapalaran. Okay? Magbabago ang takbo ng iyong kapalaran. Magbabago ang takbo ng iyong buhay kung susundin mo or tatanggapin mo ang hamon para sa iyo. Hamon ng pagbabago. Okay? Na tungkol sa hamon ng pagbabago. At para sa buwan ng Hunyo, okay, ito, pinapaalala ka na hindi balanse yung sacral chakra mo. Sacral chakra. So, ibig sabihin, hindi ka kampante sa sarili mo. Parang nai-insecure ka sa ibang tao. Parang kulang ka ng kampante sa sarili mo. Sinasabi dito na, anyway, kahit ganun, kahit hindi balanse yung solar plexus chakra mo, ikaw ay nakaligtas mula sa victim mentality. Nakalaya ka mula sa karahasan, parang ganun, parang ginagapos ka sa isa sa mga espada dito. Nakalaya ka, no? Nalagpasan mo nakaligtas ka sa mga tali na yan at malaya ka na. Okay. So, you release yourself because you're able to find solutions and now you are feeling relieved. You can now control yourself. You could be able to control yourself in a form of making a harmony between your make a harmony with your mind, heart, and body. Okay? Malalagpasan mo itong victim mentality. Malalagpasan mo itong paghaharang sa iyo ng mga espada na ito sa pamamagitan ng masinsinang pakikiayos ng iyong isipan, damdamin, at katawan. Okay. Pakikipagkoordinasyon sa pagitan ng iyong kaisipan, damdamin, at pangangatawan. Okay. Ito, para sa buwan ng Hulyo, ito ay ang The Chariot. The Chariot in reverse. So, ibig sabihin, hindi ka makapag-move on. Hindi ka makapag-move on. Paano ba ito? Hindi ka makapag-move on. Hindi ka makapag-move on dahil hindi ka mismo balanse sa sarili mo. Hindi nagiging balanse ang sarili mo dahil hindi mo napagtagumpayan ang pagbabalanse ng iyong feminine energy at saka masculine energy. Okay.
So, makakapag-move on ka, makakaahon ka sana sa buhay, makakaangat ka sana kung nakayanan mong balansehin ang iyong feminine energy at saka masculine energy. Bawat tao, no? Bawat isa sa atin ay meron talagang ganon. Yung kagaya na sa yin yang na may white side at saka dark side. Lahat ng tao meron talaga white side at saka dark side. So kung hindi mo makayanang balansehin ang iyong masculine at saka feminine energy, so hindi ka talaga makakausad, no? Hindi ka makapag-move on sa iyong pakikipagsapalaran sa buhay, sa iyong life journey. Okay. Ito, the Queen of Cups. The Queen of Cups. Ibig sabihin, isa kang magandang reyna. Alam na alam mo ang iyong kapangyarihan na isagawa mo ito ng maayos sa iyong kung saan ka man ngayon, kung saang lugar ka, kung saan ka, kung ano man yung kinatatayuan mo sa buhay, nagiging makampante ka sa sarili mo, tapos wala kang kinatatakutan. Kasi alam mo sa sarili mo na sapat ka na, no? You are enough, you are worthy. Kaya lang, itong cup na nandito sa iyong kamay, hawak na hawak mo, ibig sabihin, hindi mo hinahayaan ang ibang tao na makapanghimasok or mangingialam sa buhay mo. Okay? Nililimitahan mo ang pangingialam. Parang nililimitahan mo ang mga tao nililimitahan mo ang mga taong makikialam sa buhay mo. Okay? Tapos ito, Ten of Pentacles. Nangangulugan na hindi balanse yung root chakra mo. Nahihirapan ka sa iyong financial na aspeto, no? Parang gipit ka sa pera or parang nag-bankrupt yung bangko na kung saan mo dinodeposito ang iyong pera, or kaya naman parang kinapos ka sa pera, no? Parang ganon. Okay. Nagkaroon ka ng financial losses. Itong Three of Pentacles, ito may kinalaman sa collaboration, teamwork. So, nagkaroon ka ng kawalan sa pera dahil sa iyong pakikipag-alyansa sa mga grupo ng mga taong gumagawa ng sumpa. Parang gano'n, parang nakiki-alyansa ka sa mga taong chismosa, no? Nagkaroon ka ng financial losses, no? Nawalan ka ng pera, naubos yung pera mo dahil nakikipag-alyansa ka sa mga taong gumagawa ng sumpa, or nakikisali ka sa mga taong chismoso or chismosa, no? Walang ibang inaatupag kundi ang pag-usapan yung mga tao tungkol sa kanilang mga personal na buhay, no? Ayun. So hindi siya maganda. Kung gumagawa ka ng hindi maganda, magkakaroon din ito ng hindi magandang bunga, no?
hindi ka nais-nais na bunga or kalalabasan. Hindi magandang kinalalabasan. Ito, the Queen of Pentacles. Wow, ganda naman. You're very confident. Teka, bakit may sungay? Anong ibig sabihin ng sungay na to? Ito ba ay nangangahulugan na masyadong kampante ka sa iyong mga pinagagawa? Parang kang overconfident ka lang, no? Parang overconfident ka lang. Parang ganun. Okay. Kasi alam mo niyo, nagiging overconfident ka dahil sa pentacle na hawak-hawak mo, no? Yung isang pentacle na hawak mo ay siyang nagbibigay sa iyo ng kumpiyansa, na ng stability or security. Pakiramdam mo sa sarili mo na secured ka, stable ka dahil sa isang pentacle na meron ka. Okay? Parang ganon. Tapos ito, death, katapusan. Hindi, yung death sa tarot card, hindi ibig sabihin na merong mamamatay, no? Mamamatay ka or mamamatay yung mga kapamilya or kamag-anak mo. Ang death ay nangangahulugang katapusan, no? Katapusan ng isang bagay. Tapos kapag may death, kung matatapos ang isang bagay, ibig sabihin, may pagbabago na darating, okay? Parang ganun. So, ibig sabihin, magbabago yung takbo ng buhay mo, no? Noon, ikaw ay naghihirap, wala na yun, tapos na yun, no? Magbabago na ngayon. Ikaw na ngayon ay magkakaroon ng pera, okay? Pera na kakailanganin mo para sa pang-araw-araw na gastusin. Okay, so this is Aquarius energy, the Seven of Swords. So you are confident in the month of September. Patuloy pa rin sa October, no? You are still confident. Alam na alam mo kung anong mga panluloko ang nangyayari. Alam na alam mo ang mga panluloko, panlilinlang, pagnanakaw na nangyayari. Alam na alam mo yon kasi bit-bit mo. Tapos, natitira yung iba sa likuran mo. Nagpunta ka sa direksyon kung saan mo gusto magpunta, pero yung ulo mo nakalingon sa likod. So, ibig sabihin, alam na alam mo din kung ano yung naiiwan sa iyo. Okay? Parang kulang ka sa konsensya, no? Maaring ikaw ay nagbabalat kayo bilang kaibigan pero ikaw pala ay kaaway, or maaring may taong nagbabalat kayo bilang kaibigan mo pero kaaway pala, parang ganun. Tapos ito ang sinasabi na Queen of Wands in reverse. In reverse, ibig sabihin, meron kang talento or creativity na hindi mo ginagamit. Meron kang talento pero hindi mo ginagamit at sinasayang mo ang oras para pagkaabalahan ang buhay ng ibang tao. Parang ganun. Abalang-abala ka tungkol sa buhay ng ibang tao at sa tingin ko hindi ka abalang-abala sa buhay mo para paunlarin ang takbo ng iyong buhay patungo sa tagumpay. Okay.
lahat ng tao sa mundo ay mayroon talagang angking talento. Meron tayong talento na magaling tayo sa ganong bagay, sa isang particular na bagay, pero wala tayong creativity. At meron din tayong angking talento na magaling tayo sa ganong bagay, mahusay, napaka mahusay. At the same time, lumalabas yung creativity natin. Okay. So, ang uri ng talento na pinapahiwatig nito ay yung talento na kung saan tayong mismo mas magaling. Yung talento na kung saan lumalabas ang ating creativity. Okay? At dahil in reverse, ibig sabihin, kahit ano pang klaseng talento yan, hindi mo siya ginagamit, no? Hindi mo pinapaunlad kung anong klaseng talento ang meron ka. Okay. At para sa buwan ng Nobyembre, naguguluhan ang iyong isipan. Meron talagang gumagambala sa isip mo. Ibig sabihin, maring ikaw ay ginugulo ng iba or ikaw ang nanggugulo. Na kung saan hindi ka sa iyong panggugulo sa iba, parang bumabackfire sa iyo, no? Na kung saan ikaw na mismo ang naguguluhan din, no? Parang kung anong ginawa mo sa iba, mangyayari din sa iyo. Parang ganon. Ikaw ang gumagambala sa isipan ng ibang tao na sa kinalaunan, ikaw mismo ay naguguluhan ka sa iyong isipan. Yung feeling mo na naluloko ka na, parang marami kang iniisip na paraan kung paano ganito, paano talunin ito, marami kang iniisip na strategiya kung paano talunin ang isang tao or parang ganon. Pero parang nahihirapan ka. So, ibig sabihin, hindi basta-basta yung tao na pinaplano mong kalabanin. Okay? And, kasi maaaring kinakailangan pa ng mabilis na pag-isip bago mo talunin ang isang tao. Okay? Or maaaring sinasabi dito na it takes a lot of mental capacity in order to defeat the person that you want him or her to be defeated, no? Nahihirapan ka sa taong ito kasi maaaring ang taong ito ay mautak din, no? Mautak. So, mahirap talagang talunin ng isang tao na mautak din. Okay? Mahihirapan ka. Kinakailangan mo talaga ng karagdagang talino saka ka pa makapag-isip ng paraan kung paano talunin ang isang tao na mautak. Okay? Parang ang taong ito ay mautak pa sa'yo. Parang ganon. Or parang sinasabi na kailangan mo ng karagdagang talino para labanan ang taong ito na napaka mautak. Tapos ito, okay, so meron kang unfulfilled wishes. Nagiging hopeless ka, parang nawawalan ka ng pag-asa. Nagiging desperado ka sa buhay. Kasi desperado kang talunin ang taong kinakalaban mo, parang ganun. So, sa iyong plano na talunin ng ibang tao, so ibig sabihin, nakalaan ang iyong panahon, lakas, isipan, at damdamin tungkol sa taong ito. So, ang nagiging resulta ay nakafocus ka sa negative. Ibig sabihin, lahat ng iniisip mo at pakiramdam mo tungkol sa taong ito ay hindi maganda, no? Kasamaan yun, no? Kasamaan. Ang lahat ng iniisip mo at dinaramdam mo tungkol sa taong kinakalaban mo. Okay. So, nagkulang ka ang iba sa inyo ay kulang sa pagtitiwala sa Panginoon. That is why, hindi natupad yung mga wishes mo. Dahil ang mga wishes mo ay pawang negatibo tungkol sa ibang tao. Okay. At nagkulang ka din ng inspiration.
ah, dahil namumutawi ang hindi magandang enerhiya sa iyong damdamin, so hindi ka nakafocus sa iyong creative ability. In fact, ikaw ngayon ay nagkulang na sa pagkamalikhain para sa sarili mo at sa iyong buhay, sa ikakabuti ng takbo ng iyong buhay. Okay? So parang nakaramdam ka ng stuck. Kasi nawalan ka ng pag-asa na. Okay, double confirmation ito na hindi ka nakapag move on sa buhay kasi parang abalang-abala ka sa ibang tao at hindi sarili mo ang iyong pinagkakaabalahan. Nakikita mo ba ito? The Chariot in reverse mula sa Lightseer Tarot deck. Yan ay The Chariot. Tapos ito, The Chariot pa rin ito mula sa Tiny Universal Whitey Tarot deck. So, ibig sabihin, you are totally stuck in a particular place. At hindi nagkaroon ng usad ang iyong takbo sa buhay kasi hindi ka balanse, no? Nabigo ka sa pagbabalanse ng iyong masculine energy at saka feminine energy. Dahilan ng hindi matagumpay na pag-usad ng takbo ng iyong buhay. Okay. Hindi ka tumatanggap ng healing, self-healing. Hindi ka tumatanggap ng pagbabago sa sarili mo. At dahil tumatanggi ka sa mga pagbabago sa sarili mo, hindi nagkaroon ng matagumpay na pag-usad ang iyong sitwasyon sa buhay. And from the karma card, meron tayong houses. Okay. Ito ang the second house. Okay. So, kailangan ng pasensya bago mo makamit ang gusto mo sa buhay. Ang mensahe sa iyong kaluluwa ay dapat ikaw ay mataas ang pasensya. At sa iyong kaisipan naman, mag-isip ka ng bagay na gusto mo na something positibo. Hindi yung negative. Kasi kung nag-iisip ka ng negative or abalang-abala ang iyong isipan at damdamin sa mga negatibo, hindi talaga matutupad ang iyong mga kahilingan. So, in order to get what you need, para makuha mo kung ano yung kinakailanganin mo, dapat mag-isip ka sa mga bagay na something positive. Okay? In order to manifest what you want or what you need. Ito, 5 of Swords na positive. Okay. 5 of Swords na positive. Alamin natin. Ano ito? Five of Swords na positive. Okay. Basahin natin. Ito. 5 of Swords na positive. The war is over and you have won. Now you should seek place, the environmental place and condition of serenity with other people. Even if they were your enemies, you fight for inclination to confront or inflame the situation. In a resulting escalation, you could suffer serious injuries. Okay. So, meron talagang labanan na nangyayari. At hindi maiwasan na masusugatan ka talaga sa nasabing hidwaan. Okay. Ayan. So, sinasabi dito na nanalo ka daw. Okay. Nanalo ka. And this one, pinapaalala ka dito na bawat kaisipan na iniisip mo ay nakakabuo ng ay magiging basihan ng iyong kinabukasan. In other words, your destiny in the future depends upon the quality of your thoughts. Okay?
So kung gusto mong magkaroon ng panibagong buhay, kailangan mong baguhin ang iyong isipan. The universe totally supports every thought I choose to think and believe. I have unlimited choices about what I think. I choose balance, harmony, and peace, and I express it in my life. Pinapaalala ka dito na kailangan mong balansehin ang iyong buhay in the sense na sa buhay mo ang pinapakialaman mo, hindi yung buhay ng ibang tao. Kasi kapag buhay ng ibang taong pinapakialaman mo, talagang hindi magiging balanse yung masculine energy mo at saka feminine energy. Dahilan ng hindi pag-usad sa takbo ng iyong buhay. No? Hindi ka makapag-move on dahil nabigo ka sa iyong nabigo ka sa iyong paggawa ng pagbabago sa buhay mo. Okay? Kung gusto mong makaahon sa buhay or kung gusto mong umasenso sa buhay, kailangan mong gumawa ng pagbabago sa sarili mo, sa iyong daily routines, sa iyong mga habits. Kailangan mong baguhin yun. Kasi yung habit mo, yun ang magdidikta sa'yo kung anong klaseng kinabukasan ang madadatnan mo. Okay, ganun. So, ito lang lahat ng mensahe ko sa'yo, my dear Scorpio. See you in the next reading and I wish you happy New Year. I declare peace, clarity, love, and light. God bless you.